So tayo po ay magbabalik sa ating pag-aaral po sa isang gawain ng iglesia, gawain po lang pagpapatibay, edification. Kung aking naalala, ang ating pong naiwanang pag-aaral ay doon sa kaparaanan o avenues na magawa po natin na tayo lumago sa ating pananampalataya. May mga bagay na kinakailangan natin gawin sa ating mga sarili. In other words, ito yung personal na gawain ng bawat Kristiyano. Ano po? I-review lang po natin yung bahagi natin na meron tayong personal na obligasyon. Halimbawa, mabilis lang po natin para maalala natin ang ating pinag-aral ng karang linggo. Halimbawa, dito po sa number 1, meron po tayong pagmamalasakit sa isa't isa. Hindi ito magagawa ng iglesia para sa atin. Ito sa atin. At ito po ay itinuturo, narinig po natin, na itinuturo at kinakailangan natin gawin. Ito po, pagmamalasakit sa isa't isa, ay nakatulong po para tayo lumago sa ating pananampalataya. Kaya nga po nilalang ng Diyos, ginawa ng Diyos sa local church sa ganung paraan para magkaroon tayo ng support sa isa't isa bilang mga Kristiyano. Alam po natin ang mga dinadaan natin sa mundong ito. Pangaralan natin ang isa't isa kanya. Exhort one another. Exhort each other. Hindi ito magagawa ng iglesia para sa atin. Ito yung ginagawa ng bawat Kristiyano. Kung meron tayong kapatid na kinakailangan nating kausapin dahil sa kanyang paghihina sa pananampalataya, kinakailangan nating gawin. O kung may isang kapatid na alam nating kailangan pang turuan, kailangan natin gawin yun. Isa sa mga bagay na mahalaga, natandaan po natin, ito yung ginagawa natin at meron tayong pagkakataon pagka tayo po ay sumasamba. Hindi minsan hindi natin binibigyan ng halaga yung pagsamba, pero mahalaga yan. Yung mere presence ng bawat isa, ito yung makapagpapatibay sa atin ngayon. So, yun po ang ating mga pinag-aralan po noong nakarang linggo. At ito rin po itong bahagi na may kaugnayan talaga ang iglesia. Kaya nagkakaroon tayo ng elders. Sila po ang nagmamalasakit para sa ating mga kaluluwa. Noong walang panahon sa Amerika, ang isa sa gawain ng elders, tinatawag nila about kapatid. At tinatanong nila yung mga kapatid kung anong kalagayan na kailang pananampalataya. Para malaman nila kung ang kapatid na yun ay nawawala na sa pananampalataya o kinakailangan pabigyan ng atensyon. Minsan ginagawa niya lang. Pero sa mga panahon na ito, parang hindi na. Pero maganda yun. Tanungin natin ang mga Kristiyanong kapatid sa kongregasyon kung anong kalagayan ng kailang pananampalataya. O dahil nakita natin, kaya po elders sa bawat kongregasyon, para makilala niyo makaanin. Alam nila ang karakter ng bawat isa at ang kailangan ng bawat isa. Ito rin kailang gawain ganyan. Basahin po natin mga talata. Ito po sa Acts chapter 20, 28 to 31. Ito po ay very critical sa panahon na ito sinulat. Kasi si Apostle Paul, pinatawag niya mga elders sa Ephesus. Dito natin makikita na kung meron tayong konting background sa kalagayan ng siyudad ng Ephesus, ay makikita natin ang kung gano'n na lamang ang pagmamalasakit ni Apostle Paul. Yung Ephesus, ito po ang sentro ng pagsamba sa isang Diyos-Diyosa na tinatawag Diana. Yun po ang kanyang pinakasentro. So yung influence ng gano'ng klaseng Diyos-Diyosan ay mayroong epekto sa mga kapatid. Tingnan po natin. Pasinin po natin ang Roman Catholic Church. Majority may marami sa kanyang paniniwala ay galing sa mga pagano. Tandaan po natin yun. Maraming major percentage na kailang paniniwala galing sa mga pagano. Mamaya makipupunta tayo mamaya po sa ating sermon. Actually, sermon natin series yun, napakahaba. 73 na slides, napakahaba hati-hati lang po natin yun sa segment. Pero makita natin dito, pasinin natin. Itong mga
yung Iglesia sa Ephesus, siya nasa sentro ng pagsamba ng Diyos na si Diana. So, merong pressure galing sa labas, merong pressure galing sa loob. Ang kausap ni Apostle Paul ay mga elders. Listen, ibasahin natin. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers. So, sabi ni Apostle Paul, ingatan lang kailang sarili at ang buong kawan kanya. Dito natin makikita kung saan ang galing ang mga Kristiyano, anong background nila. Sila po yung mga mag-aalaga ng mga hayop. Kaya na sila pumunta sa Egypt, kinamumuhi ng mga Hito ang nag-aalaga ng mga hayop. Dahil ang mga Egyptian, nagtatanim yan. So, nilagay sila sa isang sulok para mahilayo sila sa kanila. Sila po yung nag-aalaga ng mga hayop, especially mga tupa kanya. At saka yung tupa, ito'y larawan ng isang hayop na hindi gagalaw sa kanyang sarili. Kailangan niya ng isang pastol para dala siya sa lugar ng pagkain o sa lugar na maiinumin. So yung karakter ng mga Kristiyano, ganun sila. Hindi tayo gagalaw sa ating sariling kaisipan. Tayo gumagalaw ay sa kalooban ng Diyos. So yung mga elders, gano'n na kailang gawain. Among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd, tignan yung salitang shepherd, may kaugnayan doon sa kawan. So ito yung mga termino na may kaugnayan sa kailang ginagawa at inilagay sa spiritual na kahulugan. So inimagine natin, yung pastor na nag-aalaga sa kanyang mga tupa, iniingatan yung mga tupa laban sa mga kaaway na mga tupa, dinadala sa lugar na may pagkain at may tubig. Ang layo ng pastol ay sa kapakanan ng tupa. Ganun din ang mga elders. Sabi niya, to shepherd the church of God which he purchased with his own blood. Itong New King James, tama yung shepherd. Doon sa King James, to feed kanya. Hindi lang yan ang gawain ng isang pastor. Ang pastor, hindi lang pinapakain ng kanyang tupa, iniingatan din yan. Ito niya yung bakit yan gano'n ang emphasis niya Apostle Paul sa verse 20, dahil sa verse 29. Merong panganib na darating kanya pagkatapos ng pag-alis ni Apostle Paul. Sabi rito, for I know this, that after my departure, savage wolves, yan ang kaaway ng mga tupa, will come in among you, not sparing the flock. Sabihin, hindi lang patatawarin yung kawan. Yun inigay sa labas. In other words, yung Church Ephesus, may panganib na galing sa labas. Pero may panganib din na galing sa loob. Tignan nyo. Also from among yourselves. Ang kinakausap ni Apostle Paul ay mga elders, pastors, or overseers. Doon sa lumang salin, sa American Standard Version, yung overseer ay bishop, ganyan, na walang dahilan na mailagay doon. Yung overseers, yan ang tamang salin. So, meron din galing sa loob, sa mga namumuno, sa mga local church, ganyan. Also, from among yourselves, men will rise up, speaking perverse things. Ito yung mga bagay na masama. Hindi ito spiritual. To draw away the disciples after themselves. So, merong outside danger ganyan, at merong dangers mula sa loob. So, outside, inside, or without, within, merong danger, sabi ni Apostle Paul. At ang binigyan niya ng obligasyon ay may elders. So, 31. Dahil po ito sa danger na yun, sabi niya, itong gawin niya, therefore watch. Ingat kayo kanya. And remember that for 3 years, I did not cease to warn everyone, night and day with tears. Pero siya aalis na. So wala na magtuturo 3 days, night and day. So ito pupunta sa mga elders. Yung pag-iingat na ginawa ni Apostle Paul sa loob ng 3 taon, ang gagawa na yung mga elders. Kanya. So napakahalaga ng gawain ng mga elders. Malaki ang kailang obligasyon sa loob ng local church. Kaya kailangan magkaroon po tayo ng elders na gagawa ng gawain na yun. Dito sa Hebrews 13 verse 7 at saka dito sa verse 7.
Remember those. So ito mga patay na ito, alalahanin nyo kanya. Remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you. Patay na sila. Alalahanin nyo kanya mga naunang mga nangalaga sa inyo, elders, whose faith follow. Nakita nyo kailang pananampalataya kanya, gayahin nyo, considering the outcome of their conduct. Ano ang naging bunga ng kailang ginawa? Ito'y sila naligtas. So, kung din ang gagawin nyo, kayo naman naligtas. So, kaya nga po yung elders, dito po sa 1 Peter chapter 5, sila yung mga uliran. Kaya nga po gano'n ang kailang mga qualifications dahil sila yung mga uliran. They are example. Sa 1 Peter chapter 5, sabi po natin. Sila po hindi sila mga Panginoon. Dito sa verse 3 ng 1 Peter chapter 5, huwag kayong maging mga Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo. Hindi sila Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, Master. Hindi sila gano'n kayo. Kundi kayo maging mga halimbawa sa kawan. Kaya sinasabi sa Hebrews 13 verse 7, whose faith follow. Kaya nyo sila kanya. Sa verse 17, ito naman yung buhay na mga elders. Obey those who rule over you. Pag nagkaroon tayo ng elders, kailangan tayo sumunod sa kanila. For as long as sila sumusunod sa Diyos. And be submissive. Tayo magpailalim sa kanila. For they watch out for your souls. Sila nag-aalaga sa ating mga kaluluwa. As those who must give account. So pagdating ng Judgment Day, sila magbibigay ng account. Let them do so with joy and not with grief, for that will be unprofitable for you. Kapag kaya elders, nalulungkot sila, ang ibig sabihin yung mga kapatid, di tapat. Pero kung sila nagagala, sila, ibig sabihin, sila ang mga kapatid ay sumusunod at sila tapat. So, yun po isang bahagi ng church. May elders. Sila yung nagpapatibay sa mga kapatid sa pamagitan ng pagtuturo at pag-iingat sa mga Kristiyano ngayon. Ito rin po sinasabi natin kanina. Sa loob po ng kongregasyon, iba-iba klase ang mga kapatid. May tapat, sila yung malakas sa pananampalataya, may mga mahihina, may nasa kasalukuyang kapigatihan, at meron wala sa kayusan. Iba-iba sila, hindi para-para ako. Walang kongregasyon na perfecto, walang gano'n. Kahit sa mga kongregasyon napakaraming kaanib, gano'n pa rin ang nature ng congregation. Dahil hindi naman pare-pareho ang panahon na itinagal nila bilang mga Kristiyano. Siyempre, may mga baguhan, may mga matagal sa pananampalataya, may nasa gitna. So, iba-iba atas sa kailang pananampalataya. So, dito po, bilang mga Kristiyano, ito rin po ito'y pwedeng gawin ng church bilang isang kongregasyon at pwede rin gawin ng mga kapatid bilang individual. Kasi hindi natin kailangan hintayin pa yung church na pagkausapin natin yung mga kapatid kung kayo pwede natin gawin bilang mga individual. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 12 to verse 14, and we urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. So ito rin po tumutulong sa mga elders. Sabi kasi, who are over you in the Lord. Tayo nagpapailalim sa kanila and admonish you. Admonish means to advise, tayo po ipag-aralan, etc. And to esteem them very highly in love for their work's sake. Be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, so ito yung sa kapatid. Warn those who are unruly. Kung may tayo nakikita kapatid na hindi lumalakad sa kayusan, bigyan natin sila ng babala. Kung nasa mabayaan, comfort the faint-hearted. Ito po yung mga umihina o nanlalambot dahil sa mga maraming kadahilanan. Kasi tumarang sila sa pagsubok. Meron isang bagay na malungkot na nangyari sa kanila. Kailangan natin silang
masiglahin, kaya so forth. Bigyan natin sila ng uphold the weak. May mahihina. Hindi natin sila sinusumpa kung sila yung mahihina sa pananampalataya. Itaas natin sila. Tulungan natin silang maging lumakas sa kanilang pananampalataya. Kasi minsan may kapatid na mahina sa pananampalataya. Huwag natin siya sumpahin. Itayo natin siya. Kumbaga, kung kayo tumatakbo bilang isang team at merong nangihina sa takbo, huwag mo sipahin. Tulungan mo siya para makatakbo siya. At matapos niya kanya yung takbuhan. At ang pinakamahalaga, be patient with all. Dahil hindi tayo pare-pareho, mga kapatid. Hindi tayo pare-pareho ng pag-ugali, hindi tayo pare-pareho ng pinanggalingan, etc. So, kailangan natin ng patience para gawin po natin yun. Pero ito yung obligasyon natin. Hindi po natin yun. Ito yung obligasyon ng iglesia, dahil sa mga elders, dahil sa verse 14, bilang individual. Meron din po tayo. So, tandaan natin, ang natin konsepto, at yun ay mali, na kapag may isang problema sa kongregasyon, trabaho ng preacher, hindi totoo yun. Trabaho ng preacher bilang Kristiyano. Trabaho mo rin yan bilang isang Kristiyano. Hindi natin binibigay lahat ng obligasyon sa isang tao lang. Ito yung isang local church, tandaan natin. So, bawat isa sa atin ay may gawain na dapat natin gawin. So, tuloy po natin ang ating pag-aaral. Vice worship services. Itong mahalaga, bakit tayo sumasamba? Hindi tayo sumasamba rin para mo po. Hindi. Ito'y mahalaga. Kaya nilagay ng Diyos sa iglesia na may pagsamba dahil ito'y mahalaga. Kasi natin, kapag ka siya kapatid, matagal na hindi sumasamba. Number 1, mahina na yung sa pananampalataya. Pangalawa, makapatay na sa pananampalataya. Matagal siya hindi sumasamba. Dito po sa ating pagsamba, once a week lang po yan. Dito twice a week, once a week, twice a day. Yung dalawang service. Ito yung pagkakataon na iglesia na pinapakain tayo ng spiritual na pagkain. Ito rin ang pagkakataon kapag napakinggan natin ang salita ng Diyos na tayo magsiksik sa ating mga pagkakasala. Kasi yan talaga yung tendency niya. Pagka nagkakasala tayo, hindi mo alam ginagawa mo eh. Pero pag napakinggan mo salita ng Diyos, doon ka lang pag-iisip, mali pala yung ginawa mo. At pwede ka magsisi. Kaya ang iglesia, ay hindi po ito, ang pagsamba natin, hindi ito panahon para mapagaan ang pakiramdam mo, hindi. Ito yung panahon para gamutin natin ang ating mga sakit. Ito yung ospital ng kaluluwa, hindi ito hotel ng kaluluwa. Kaya nga po, marami, pag may mga ginagawa tayong hindi maganda, pagka iniaral yun, nasasaktan ka, di ba? Dahil kayo may suga. Halimbawa, dati, may dialect ba yan? Yung kulay pula. Nung noong panahon, pag nasugat, lalagay nila sa sugat mo, mahapdi yun. Pag may sugat ka. Pero kung wala ka sugat, kasi sa balat mo, wala ka mararamdaman, di ba? So, pag nasaktan ka sa isang aral, ibig sabihin, meron ka problema na dapat mong ayusin. Dahil ganun po ang nature ng salita ng Diyos. Dito sa Hebrews chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos, pwede itong alcohol na magpapagal sa iyong pakiramdam. Pero pwede ito rin ay pagkain na magpapalago sa iyo. On the other hand, kung meron kang sugat, ito magpapahapig sa iyo. Para maramdaman mo na sugat ka na dapat mong ayusin. Sa Hebrews chapter 4, verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Yung po mga naunang tabak, yung mga Roman sword, one-sided lang ang talim no. Pero yung mga tabak ng mga Muslim, tinatawag nilang Chris, double blade yun. Kahit paano iwas-iwas sa matatamaan ka. Iyan ang nature kanya ng salita ng Diyos. Kanya.
Parang pag may sagot ka, iwawas-iwas siya, masasaktan ka niya. Pero tuloy po natin. At tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kaso-kasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hari ng mga tao. Ito sinasabi magkakasama rito. Magkakasama sila. Yung espiritu at kaluluwa, pag tayo buhay, magkasama yun. Kaya pinapakita rito, pwede paghiwalayin yun ang salita ng Diyos. Ganun siya katalas, ganun siya kabisa ngayon. Kapag nasasaktan tayo, ibig sabihin, may sugat tayo. Kailangan nating ayusin. Pag hindi mo nararamdaman yung sugat na yun, wala na pag-asa. Dahil yan tumatalab ang salita ng Diyos sa atin. Dito sa Hebrews chapter 10, verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Hindi pinag-uusapan rito paminsan-minsan na hindi tayo nakakadalo dahil sa mahalagang dahilan, sa nakasakit ka, etc. Hindi pinabayaan mo na. Wala ka ng interes, wala ka ng pagmamalasakit sa pagsambahan niya. As is the manner of some. Sabihin, iti pag-uga ng iba noon. But exhorting one another sa pagsamba, di ba? And so much the more as you see the day approaching. Ang context po nito ay destruction of Jerusalem. Na talagang titignan mo description nun, nakakarimari mo nangyayari ito. Kung mahina ang pananampalataya mo, mawawala sa pananampalataya. So sabi niya, siguro sa Hebreo, hindi natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Yun ang pagkakataon na pwede tayo magpatibayan sa isa't isa. So Ephesians chapter 5 verse 19, yung ating mga pag-aawitan ay hindi lang pag-aawitan nyo. Hindi lang sila musical song. Meron pong magic ang music. Meron talagang magic ang music. Meron magic sa kanya melody at meron pinaka mahalagang magic niya ay sa kanyang salita. Yung melody, yan ang nagbibigay ng context ng musika. Kung hindi malungkot yung kanyang melody. Yan ang context niya. Pero yung sinasabi niya ay nagtuturo sa iyo. Yan ang dahilan bakit yung mga lalo yung mga kabataan, halimbawa sila ay nag-break ng boyfriend niya. Nakikinig sila sa mga lungkot na music. Bakit? Dahil yung isang salita. Baka may naalala sila, gusto lang kalimutan. Nakatulong sa kanila, di ba? Ganon din sa ating pagsamba. Ang pag-aawitan natin, hindi not necessarily doon sa musical song. Kundi doon sa kanyang sinasabi. Kasi ninyo, speaking to one another. Hindi naman na literal na nag-uusap tayo. Ang ibig sabihin, may mensahe ang mga inaawit natin ngayon. Ito rin po sa Colossians 3:16. Ito po isang parallel verse ng Ephesians 5:19. So magkaparehong kahulugan nila. Yung making melody in your heart to the Lord. Dito sa Colossians 3:16, nagbibigay siya sa ibang paraan na isasalita. Basahin po natin. Maniraan nawag sa gala sa inyo mga salita ng Kristo, ayon sa lahat ng karunungan. Magturo kanya at magpapalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno, at mga awitang espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong puso. Yan ang making melody in your heart. Kaya nagpapasalamat sa lahat ng biyaya sa Diyos. So kahit ito, yung ating mga inaawit ay nagpapatibay sa atin at nagtuturo sa atin. So hindi lang tayo maawit. Actually, habang umaawit tayo, dati binabasa natin yung lyrics na ating inaawit. Maraming inaawit natin dyan na ako hindi ako masyado dun sa sensation ng kanta eh. Hindi ko gusto yung ganun. Mas maganda yung mga simpleng awit na nagbubukas sa iyong puso at makita mo yung kahulugan ng sinasabi. Dahil yun ang purpose ng mga awit. Yung mga magaling sa music, gusto yung sensationalize. Yung mga sagutan, maganda yun. Pero not necessarily ito nagpapatibay sa atin
Mamaya, pag sa serye po ng pagsamba, may bibigay natin ng emphasis mo yan, mga kapatid. Okay, binasa na natin yan. Sa pamagitan ng kanyang mga pagtuturo. Ito, ironic po ito. Meron tayong paraan ng pagtuturo sa loob ng iglesia. Imagine po nyo ang effort ng mga nagtuturo at nangangaral. Hindi madali yun. Lalo na po sa past, meron tayong tinatawag PowerPoint. Dalawang trabaho mo. Gagawa ka ng outline, itatranslate mo sa PowerPoint. Para kang isang musician na gumagawa ng awit sa studio. Gagawa ka ng outline ng awit mo at patapos lalagyan mo ng music. Ito ay itatranslate mo sa studio. Yun ang tinatawag na production kanya. Paano palalabasin na maganda yung awit? So, nakikinig. Ganon din ang paggawa ng mga sermon, pagtuturo. Hindi ganon kadali. Kaya nga po yung mga pagtuturo na ginagawa natin, ay, appreciate mo natin, pag-aralan natin kasi makatulong sa atin yan. Meron pong maraming paraan ng pagtuturo ng iglesia. Tulad ng Bible class, sermon, congregational meeting. Sa panahon natin, napakaraming avenues, patulad sa Facebook Live. Ito, makita ko nakakatawa eh. Pag wala kakwenta-kwenta yung vlog, 1.5 billion views, 10 million views. Pagka salita ng Diyos, maswerte ka na kung magkaka ng 1,000 views. Yun lang kalokohan ng sanglibutan. Nagpo-focus tayo sa walang kakwenta-kwenta, pinababayaan natin yung mahalaga. Yung mga vlog na yun, pinayayaman lang natin yung vlogger na walang kakwenta-kwenta yung ginagawa. Pero paano yung mga nagtuturo sa Facebook, wala naman kami pakialam sa kung babayaran ko, hindi. Ang interest mo ay may turo mo salita ng Diyos. Dito po sa Acts chapter 20, verse 28. Therefore take it yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Yung mga elders, dalawang paraan nila ng pagtuturo. Sila mismo ay nagtuturo. Kaya kailangan ng qualifications, able to teach. Kaya sila mismo nagtuturo. At meron silang inuutusan na magturo. So yun ang kailang paraan ng ginagawa para maturo yung mga kapatid. Sa verse 2 Timothy chapter 2 verse 2. Yung mga nangangaral, hindi lang sila nagsasalita for the sake na magsalita. May mga ganun eh. Magtipresyo ng linggo. So gagawa sila para makapagsalita. Hindi ang hikita natin, yung mga nagtuturo, mga mangaral, sila yung may kakayang magturo. Yung isang tao na nagtuturo, pagkatapos siya magturo, wala kang naintindihan, hindi siya nagturo. Nagsalita lang siya. Ang nagtuturo, pinapaliwanag niya sa paraan na maunawaan mo. Kapag sinindi ang paraan ng aming pagtuturo, hindi po katulad ng mga taga siyang libutan. Pag nakinig ka ng pagtuturo ng born again, maraming patawayan. Patawa, bakit? Hindi naman sila nagtuturo eh. Gusto lang makapture yung audience nila. Not necessarily para yung mga audience ay matuto. Hindi ka na ng lahi nila. Dahil hindi tayo gano'n. Tinuturo lang natin yung mahalagang mapakinggan ng mga nakikinig. Dahil makita natin. And the things that you have heard from me. Saan nanggaling yung aral ni Timoteo? Kaya Apostle po. Saan galing yung aral ni Apostle po? Sa Espiritu Santo. So ito'y katotohanan kanya. Heard from among many witnesses, commit this to faithful men. Ito yung mga talaga may pagnanasang magturo, may pagmamahal sa mga kaluluwang mga tao. Will be able to teach others also. Na makapagtuturo naman sa iba. Ang konsepto ko sa pagtuturo at sa akin, just a transfer. Tinatransfer mo yung nalalaman mo sa iba sa paraan na maunawaan nila. Parang transfer of technology. Parang gagawa ng kotse, kanya. Tuturo mo siya buwan ng kotse.
Paano tayo magiging tapat? Yan ang pagtuturo natin. Hindi yun ang ginagawa natin. So, yun ang merong mga parahan ng pagtuturo ng iglesia. Appreciate po natin dahil aminin natin, minsan hindi man tayo nagbabasa ng Biblia sa ating sarili. At least meron pong ginagawang church para operasyon makinig sa salita ng Diyos. Ito'y para sa ating kapakanan din, di ba? Ano klaseng ituturo? Ito na pa panghuli. The Titus chapter 1-8. Makikita yung salitang sound. Kanya. Sound. Meron pong kasabihan, sound mind and a sound body. Kanya. You said, healthy mind, healthy body. Yun ang sound. Yun ang ibig sabihin ng sound. Tandaan natin, ang salita ng Diyos ay pagkain sa ating kaluluwa. So, ano napapakinggan mo? Yun ang yung pananampalataya. So, sabi ni Pablo kay Titus, but as for you, speak the things which are proper for sound doctrine. Kung sasali natin yung sound for healthy doctrine, ito yung nagpapalusog sa iyong kaluluwa, sa iyong spirito. That the older man is sober, sabihin, sa kanilang pag-iisip, maingat sa kanilang pag-iisip, reverent, or respectable, temperate, may self-control, sound in faith, health in faith, in love and patience. Ganun din yung mga babae. Nagtataka lang dito eh. Ito yung mga babae, ako hindi ako babae. Hindi ko gana intindihan ito. Bakit ganito ang pagkakaiba ng dalawa? Pasinin niyo. The older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers. Bakit di slanderers? So, ibig sabihin, bago pa naubos yung marites, meron ng marites. Tignan sa babae, sa lalaki, walang ganun. So, ang tendency na pag-usapan ng mga hindi mahalagang bagay ay nasa babae. Pagka nakita mo nag-uusap mga lalaki, yung lalaki matino, hindi yung mga naglalasing, walang katinuan yun. Ano pinag-uusapan nila? Kung ang mga nag-uusap ay mga mangaral, ang pinag-uusapan nila mahalaga, ba? Pero pag yung mga babae, hindi ko binababa yung babae. Iba pinag-uusapan nila. Kaya yung mga lalaki, hindi namin maintindihan paano, hindi na pinag-uusapan na sa buong araw, kanya. Tapos, not given to too much wine. Bakit sa lalaki wala yun? Dito sa babae meron. Hindi ito sinulat yung panahon na ito, yung panahon na yun. So, ibig sabihin, sa panahon na yun, mas may tendency mga babae na maglasing. Bakit sa lalaki wala? Pagkatapos, teachers of good things. Ang mga babae, pwede sila magturo. Hindi sa kapasidad, kundi sa mga babae rin. Ganyan. Tinututuruan nila that they admonish the young women to love their husbands, to love their children. Yung salitang love dito, walang kaugnayan sa romantic. Walang romantic love sa Biblia. Maliban lang sa Song of Solomon, sa Old Testament. Ito yung agape. In other words, to admonish the young women to sacrifice for their husband, to sacrifice for their children. Yan ibig sabihin ng salitang yun. To be discreet, chaste, homemakers. Kilalanin natin sa panahon natin, nagbago na dahil tatrabaho yung mga babae. Huwag natin kalimutan na yung trabaho natin nasa tahanan. They're homemakers. Kahit nagtatrabaho natin pabayaan, good, obedient to their own husbands. That the word of God may not be blasphemed. Tapos yung mga binata, likewise, exhort young men to be sober-minded. Bakit kailangan ng mga kabataan lalaki na sober-minded? Dahil sa mga youthful lust. Dahil dito nagsisimula yung fornication sa mga batang binata. Hindi man nagsasimula sa mga dalaga eh. And you have to be sober-minded. In all things showing yourself to be a pattern of good works, in doctrine showing integrity, reverence, incorruptibility. Sound speech that cannot be condemned, that one which an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. So ito yung sinasabi ni Apostle Paul kay Titus na itulong niya kanya. So ito'y kasama sa gawain ng iglesia. So tingnan nyo, parang summary yan ng ating
ginagawa sa ating araw-araw na pamumuhay. So ito po ang ating pag-aaral sa gawain ng Iglesia sa pagpapatibay. Tandaan natin, kahit na ibukbuklatin nyo ang Biblia mula Genesis o mula Matthew hanggang Apocalypse, walang social event sa Iglesia. Walang gano'n. Puro spiritual na pinag-uusapan. Ang pagpapatibay ng ating pananampalataya is not at di natin matatagpuan sa social event. Hindi na nakikita yun. Makikita natin yan sa ating pagiging tapat sa Diyos, spiritually, lalo sa Kanyang salita. Doon tayo titibay. Yun ang paraan ng pagpapatibay sa ating mga kaluluwa. Dahil yung pagkain ng kaluluwa ay ang salita ng Diyos. Yun ang kaluluwa. Kaya nga po yung Church of Christ, hindi siya popular. Dahil ang Church of Christ, ito lamang nag-exist na church na hindi nagbabago. Hindi siya nagbabago. Ganun pa rin siya mula ng first century hanggang sa panahon natin ngayon. Ang nagbabago lang yung paraan. Yung PowerPoint. Pero hindi siya nagbabago. Ganun pa lang siya palagi. Ang emphasis niya ay sa spiritual para tayo maligtas. Yun lang yung emphasis ng Iglesia Tineo ng ating Panginoon. So maraming salamat po sa inyong pakikinig.